sa kanila, sila po ay nagkakaroon ng mga hirap sa buhay. Subalit hindi yan ang kagustuhan ng Diyos at hindi yan ang kanyang plano para sa atin. God sets limits to our grief. Why else are hardships not forever? Because God is not angry forever. Hindi siya lagi at hindi siya habang panahong nagagalit. If the hardship is caused by God's anger, then God is not angry forever. Psalm 30 verse 5, for His anger lasts only a moment, but His favor lasts a lifetime. Weeping may remain for a night, but rejoicing comes in the morning. What a great word of comfort. Na ang Diyos ay hindi parati at hindi laging nagagalit. Siya ay nagagalit lamang sandali at pagkatapos noon ay siya ay humuhupa. At kung meron mang pag-iyak na nangyayari sa gabi, dumadating ang umaga at ito'y magwawakas. Yan po ang mga salita ng Diyos na maaari nating panghawakan, na dapat nating panaligan at siyang ating maging kalakasan, lalong-lalo sa mga panahon ng panghihina. Why else will hardships not be forever? Because grief can inspire people to reflect, to repent, and to confess, and therefore be relieved and delivered. Naku, ang mga tao po na nakakatanggap ng mga hirap sa buhay at patuloy na mga hirap sa buhay ay magsisiyasat ng sarili. Magsisiyasat ng kanilang kapaligiran. At kung nakita nila ang sarili nila na may kasalanan o kasali sa mga may kasalanan, ay magtatapat, hihingi ng tawad sa Diyos, ay sila po ay magkakaroon ng kaginawahan, ng kapatawaran, at kung sa gayon, sila ay maliligtas at mahahango mula sa hirap. Napakahalaga po na pag meron tayong nararamdaman mga hirap sa buhay, ay una magsiyasat ng sarili. Bago unahin na sisihin ng kapwa, bago unahin na kung ano-ano mga bagay at kung sino-sino ang bigyan ng mga sisi, ay tayo po ay manalamin at mag-isip-isip kung ano ba ang ating partisipasyon, ano yung ating kasalanan, ano ating mga pagkukulang at mga pagkakamali. At lalong-lalo na kung alam naman nating may kasalanan tayo, malaki man o maliit, na ito po'y tanggapin na tayo may kasalanan, ihingi ng tawad sa Diyos, tayo po'y magpalinis, at nang sa gayon ay mahango tayo sa mga hirap na ating nilulusong dahil sa ating mga pagkakamali. Psalm 32 verses 3 to 5. When I kept silent, my bones wasted away through my groaning all day long. For day and night your hand was heavy upon me. My strength was sapped as in the heat of summer. Then I acknowledged my sin to you, and did not cover up my iniquity. And I said, I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the guilt of my sin. Totoo nga po naman. Sabihin ako hindi kumikibo, nagmamaang-maangan, itinatago maging aking sa aking sarili, ikinakaila ang aking mga kamalian, ay para akong naluluoy at nauupos sa kandila. Gabit araw, napakabigat ng lahat. Pero sabi niya, subalit, nang kinilala ko ang aking mga pagkakamali at kasalanan, hindi ko pinagtakpan ang aking mga kakulangan, at ako ay humingi ng tawad, ay ako'y pinatawad mo. Ito po ay isa sa mga nagpapatunay na ang mga hirap, lalo't ang mga hirap ay dahil sa ating pagkakamali at kasalanan, ay hindi panghabang panahon. Kung kikilalanin natin ang ating mga kamalian. Subalit habang ito ay ating tinatago sa ating sarili, habang iba ang sinisisi natin, habang ikinukubli natin sa ating sariling puso ang ating mga karumihan, mananatili ang kabigatan na ito. That's why it becomes a blessing also to be visited by affliction when we are doing something wrong. Because such afflictions wake us up to reality and make us return to God. If a life of sin would bring nothing but comfort and well-being and happiness, how many people will turn around and go back to God? Kaya ang nangyayari po, parang ang katawan din natin, kung napaupo kayo sa isang mainit na surface, tatayo kayo agad, may nahipo kayong isang matalim o masakit, binibitawan nyo agad kasi nakakasira. Pero kung yung nakakasira na yan ay hindi masakit, tulad halimbawa ng drugs, hindi masakit agad, masarap ang araw. Tulad ng mga bisyo na hindi naman agad nakakasira, parang nakaka-enjoy muna, di nalululong tayo at lumulubog. Maraming mga tao napipilitan lang tumalikod sa drugs dahil talagang natutunaw na ang isip,
at wala nang magawang mabuti, nanginginig na ang katawan. Yung iba talagang napipilitan na lamang tumigil magsugal dahil wala nang maitaya. Pero kung meron pa, kung meron pang ligaya at may napapala, hindi pa titigil. Kaya nakabubuti rin po yung mga sakit at mga sakit na dinadala ng ating pagsalangsang sa Panginoon, ang ating pagtalikod sa Kanya, sapagkat tayo ay nakakapag-isip-isip. Na hindi sana mangyayari kung ang lahat ay matiwasay at ang lahat ay masarap. Pain has its own blessing. When pain wakes us up to reality and makes us return to God. Why else will hardships not be forever? Because people learn and people adjust to hardships. Yung mga hirap, nakakasanayan din. Kaya kung minsan, hindi na nagiging hirap. Tingnan nyo yung mga Eskimo, nakatira sila sa mga yelo, nasanay na rin. Hindi na nila inirereklamo araw-araw na ang ginaw. Nagtataka lang naman ako dito sa ating bayan, alam na nating mainit, araw-araw ang init. Di ba? Tagal na ngang mainit. Di ba tayo nasanay sa init na yan? Pinanganak na tayo dito, lumaki na tayo dito, ang init. The Eskimos, hindi sila nagkukumpay ng ginaw. Ewan ko lang kung may kamag-anak kayong Eskimo na nagre-reklamo sa inyo. Pero ganyan, people get used to such a life. Yung mga gypsies, isa nakikita niyo yung mga galing sa Pangasinan na mga kariton, may mga dalang mga kung ano-anong mga mesa, mga salamin, mga tambo, lahat dala nila. Kung saan lang sila tumigil, doon lang kumakain, doon lang. Pero hindi mo sila makita nagre-reklamo, nakaka-adjust. Yung mga badyaw, mga samad dilawot sa Mindanao, nakatira sa mga bangka, hindi magre-reklamong sisik. Dahil nasanay na rin. Even many prisoners, nasasanay na rin sa pagkakakulong na hindi na nagiging malaking issue kung minsan yon. Ganun din yung mga may sakit, nakakasanayan na rin nila, nag-a-adjust. Hindi reklamo ng reklamo. So marami na ngayon ng mga contraptions na yung mga hindi makalakad dati, may mga dala-dala sila na hinahawakan nilang hindi na nila kailangang isupport dahil parang akala mo mesa na yung hawak nila, naglalakad sila. Nakakalakad na rin sila. They do something. They adjust. Alam mo, magreklamo ka na lang na magreklamo buong buhay. You adjust. Even soldiers adjust to the kind of life that they have to live. So somehow, the hardship lessens, the hardship wears out, the hardship is overcome. Sabi sa Philippians 4:11 up to 13, I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content, whatever the circumstances. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do everything through Him who gives me strength. At yun ang sikreto. That we can do anything through Christ who gives us strength. Sabi ni Paul, mabusog at magutom, ina-adjustan ko yan. Meron at wala, hirap at maginhawa, yang lahat ng yan ay nakakayanan. Bakit? Sapagkat kaya kong gawin ang lahat sa pamamagitan ni Kristo na nagbibigay sa akin ng lakas. Kaya kaya po nating harapin ang mga dumarating sa ating buhay. Ang Diyos naman ay hindi nagkakamali. Ang pinapayagan niyang makarating sa ating buhay ay ating kaya. Kasi sabihin nyo, bakit si ano bumigay? Bakit si ganito hindi na kaya? Sapagkat hindi kinaya. Kailangan kayanin. Marami po akong makakausap kuminsan kahit long distance conversation over the phone. O ano, nasa ibang bansa. Naiinip ka ba? Siyempre, homesick. Namang problema. Pero ano ginagawa mo? Aba, nga namang magmukmuk ako. Sabi, siyempre, pagka dinadapuan ako ng parang matinding lungkot, gumagawa ako ng paraan para ako malibang. Laro magluto ako, maglinis ako, mag-aerobics, mag-gym, mag-swim. Basta kahit ano, you've got to do something. Sapagkat yung lungkot, pag ine-entertain ninyo, ayaw niya na umalis. Nalulungkot ka na nga, magpapatugtog ka pa ng mga kanta ni Lionel Richie. Lalo ka nalungkot. No? Mga kantang tuwing lulubog ang araw. Talagang kakalubugan nga tayo noon. Bakit naman kasi may mga tao nalulungkot na nga, lalo pang nagpapakadrama-drama. So dapat do something para ka mawala dun sa ganong estado. Sapagkat yung lungkot, pag pinayagan ninyo, nakakabaliw.
So, kailangan huwag kang magmukmok. Do something. So, kung meron po kayong weakness, alangan naman ganun na lamang ang gawin natin na excuse para hindi na tayo magkaroon ng full life. Kung meron kang kapansanan, do something. May mga tools, may mga adjustments that can be made. Kaya nga meron pang mga hindi nakakalakad, pero nagbabasketball pa nga ngayon. Meron pa silang sports. Kahit naka-wheelchair, gumagawa ng paraan. In other words, huwag niyong entertainin ang inyong mga weaknesses. Huwag niyong entertainin ang mga hirap at mga lungkot. Gumawa kayo ng paraan. Pag nasa loob ka ng isang kwarto na parang nasusuffocate ka sa lungkot, lumabas ka. Do something. Find a hobby. Help someone. Alam niyo yung pagtulong sa kapwa, napakalaking therapy. Yung paggawa ng mabuti, pagbavolunteer sa magagandang gawain, napakalakas magpaalis ng lungkot sa buhay. Ng mga alalahanin. Dapat walang masyadong oras yung mga malulungkutin. Para malungkot, dapat maraming ginagawa. Find something to do. Sapagkat pag naging busy kayo, napapagod yung katawan, at pag napagod na yan, wala na siyang choice kundi matulog. Yung lungkot, lalo na. Kaya ako binibigyan ng emphasis. Para po kasing epidemic yung lungkot. Baka hindi nyo alam, yung katabi nyo malungkot. Maraming taong malungkot. Maraming taong malungkot. Kung minsan yung kasayahan ay mga konting mga breaks lang ng otherwise, maraming kalungkutan sa buhay. But, the grace of God is enough na kahit konting saya lang kung minsan, it is enough to sustain us through difficult times. Kaya dapat, huwag din tayong aalis ng saya sa buhay. At kung hindi kayo masaya, mga kapatid, umimbento kayo ng saya. Gumawa kayo ng ikasasaya. At nang sa ganon, magkaroon tayo ng lakas na harapin yung mga maraming bagay na malungkot sa buhay. Bakit nga ba hindi magiging malungkot ang buhay? Mula pa nung nagkasala si Adan at si Eva, talagang isang katerbang kapestehan na ang dumating sa buhay. Tapos, kung hindi pa sapat ang kasalanan ni Eva at ni Adan, dinagdagan pa ng lahat ng generation. At pati tayo, nagdadagdag pa dyan. Bakit nga hindi lulungkot? Ang layo-layo na natin sa kalooban ng Diyos. Ang dami-daming mga tao na sobrang nagiging selfish. Nagkakawatak-watak ang mga pamilya. Nagkakaagaw-agawan mga magkakamag-anak. Nagkakasira-sira ang mga pangako. Ba't nga hindi lulungkot ang buhay? Magtaka kayo kung di siya malungkot. Dahil kaya nga namatay ang Panginoong Jesus. Kaya nga siya nagbigay ng kanyang dugo at katawan para tayo mahango sa sitwasyon na ito. At ipinangako niya ang paraiso, ipinangako niya yung buhay na walang hanggan sa kanyang piling. Kaya niya ipinangako yon dahil yung buhay na ito talaga is not good enough. Kaya hindi dapat sobrang minamahal tong buhay na ito, na parang ito na lang at wala nang iba. Isinasacrifice na natin yung ating kaluluwa, yung ating well-being, yung righteousness natin, para lang sa mga bagay na temporary sa buhay na ito. Tayo nakikiraan lang, salamat naman sa Diyos at hindi ito forever. At yan ang kanyang ipinapangako. Ang kailangan lang, mga kapatid, tulad ng natutunan natin kay Paul, to adjust. Dapat marunong ang taong mag-adjust. Not to deny reality. Dati siya komportable sa buhay. Nung naging Kristiyano, siya na ngayon yung pinapersecute. Naranasan niya sumakay sa barkong lumulubog, matuklaw ng ahas, itulak sa bangin, bugbugin, makulong. Pero sabi niya, I have learned to be content in whatever circumstances. Kaya meron at kaya wala. Hindi ko binabayaan niya na maging sagabal para ako'y lumapit sa Diyos at maglingkod. Kaya pati ang ating paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, pati ang paggawa ng mabuti, huwag natin gawing dependent on our good moods. Pagka meron kayong nararamdaman na masakit o hirap o mga difficulty, nawawala na kayo sa righteousness at sa service, lagi niya kayong bibigyan yan. Kaya kailangan nakikita niya na hindi pala nakaharang ito. Kasi kung konting sakit ng ulo, wala na kayo sa church, lagi kayong tatambakan niya ng migraine. Kung konting medyo nagkainisan kayong mag-asawa, ayaw niyo nang pumunta sa church, lalo kayo magkakainisan, siyempre nakikita ni Satan, nagkiklik yung gimmick niya. Kaya sabi niya, effective pala to, di gamitin uli. Kailangan hindi natin pinapayagan na merong ganitong mga hindrances. Hardships are not forever. Will you say that aloud? Yes. Nothing is forever except the Lord. Salamat na lang. Salamat na lang. Sapagkat ang Panginoon ang forever. Why else are hardships not forever? Because people can draw strength from God
when difficult times do not change and when difficult times are not changed. Yan ang sinabi diyan sa Philippians 4. Pwede tayong kumuha ng kapangyarihan mula sa Diyos. Para kang inileksyonan ng hypervitamins. Para kang nag-plug in to electricity pagka tayo attuned to the Lord. Nagkakaroon tayo ng kapangyarihan na lampas sa natural at lampas sa ating inaasahan. Among God's people, no hardship is forever. Ang pinakamasaklap ng pwedeng mangyari namatay kayo sa hirap. At kung namatay na kayo, then to die is gain na yon. Naging blessing pa rin. Ang napakahirap yung hirap ka na dito, nung namatay ka, nagpunta ka pa sa impyerno. Yan ang talagang mahirap. Kaya yung mga napaka-importante na magdala tayo ng mga kaluluwa sa Panginoon. Lalo yung mga kaluluwang hirap na hirap, mga pagod na puso, mga struggling with life. Kawawa naman kung pagkatapos mamatay, mas malala pa yung pupuntahan. Pero sinabi ni Paul, for me, to live is Christ, and to die is gain. At least, magwakas man ang buhay na ito, alam natin, nag-umpisa na ang kanyang kapahingahan, ang kanyang comfort sa presence ng Panginoon. It is important to realize these things. That's why we have to bring people to the Lord. Naaalala ko tuloy isang kilala ko na may napakalaking kapansanan na sila'y mahirap na pamilya. Iniiwan siya doon sa may bintana ng kanilang, kung iwan siya dito ng kanyang mga kamag-anak, mamaya pag-uwi, galing sa pagbubukid, doon pa rin siya daratnan kasi hindi naman siya nakakagalaw. Minsan inuupo siya sa tapat ng bintana para makita man lang niya yung mga dumadaan. At sa baba, sa tapat ng bintana, mayroong isang drum na tubig. At sinabi niya, ihulog ko kaya ang sarili ko sa drum at nang malunod na ako doon sa drum na ito. At nang matapos na ang buhay. At nung siya'y talagang patagilid na ng patagilid, teka. Paano ko may impyerno? Namatay ako, dinadali ang pagpunta ko dyan. Baka hirap ako ngayon, mas mahirap pa yung puntahan ko. And to make a long story short, this fantastic woman received Jesus as Savior and Lord sa kapapakinig sa radyo. Kapapakinig na save. Kaya ngayon, she's going all over town telling people about the wonderful deeds of the Lord, even in her difficult life. Kaya po may mga tao tayong nakakasalamuha, baka punong-puno yan ang problema. Tapos dahil may problema rin tayo, hindi na natin siya pinapansin, ini-ignore na natin, yung pala, mas dapat tayong tumulong. Hindi lang po tayo dapat tumutulong pag maluwag ang ating buhay kasi hindi naman nangyayari yan. We should strive to help others even though we carry heavy burdens ourselves. It is in helping that we find comfort as well. Pag sobra tayo makasarili, gusto natin tayo lang lagi ang tulungan, tayo lang lagi ang tumanggap ng atensyon, lalo lang lumalala ang ating mga lungkot because we become so self-centered. It is important to become a child of God, to have a Savior, the Lord Jesus Christ, to have a charged account ng ating mga kasalanan, charged to Jesus. Then alam natin, maging mahirap man ang buhay, hindi man tayo lubos na mahango sa mga hirap dito, may naghihintay naman sa kabilang buhay na ginhawa. Sabi ni Lord dun sa kriminal na napako sa tabi niya, today, you will be with me in paradise. At yan ang pangako niya sa kahit sino nakikilala at tatanggap sa Kanya. Kung hindi pa tayo anak ng Diyos, marapa tayo mag-isip, tinanggap ko na ba si Kristong Panginoon at tagapagligtas? Ako na ba ako ng aking mga kasalanan kay Jesus? Nagpasakop na ba ako? If you haven't done it yet, do it consciously. To ask Christ into your heart, into your life, and make Him your Savior, make Him your Lord. At kung yan na may nagawa na natin, as God's children, why and what can we do in times of hardships? Ano nga ba po pwedeng gawin pagka ang mga hirap ay dumarating sa buhay, maging ng mga anak ng Diyos? Number 1, reflect. We've got to reflect. If needed, repent, confess, return to God. Pagka may hirap, merong mali. Parang yung katawan din po natin, pag may nararamdamang sakit, merong mali. Kailangan hukayin yung mali na yun. Ano yung mali? Idalin sa liwanag, ihayag sa Diyos, ihingi ng tawad, talikuran, at tayo'y bumalik sa Diyos. 5 na lang kayo ay si Job, o kayo ay ang babaeng si Joba. Pag kami mali, malamang may kasalanan.
Alam nga naman na ang ayos-ayos nyo, ang banal-banal, ang tama-tama. Tapos sabi ng Diyos, mapahirapan nga ito dahil tama siya. Alam nga namang ganun. Ang problema, marami po sa atin are so self-righteous that when things go wrong, we never blame ourselves. Minsan nga, iba ang bineblame pa, yung kasing aking blood sugar. Kaya naman mainitin ang ulo ko, mataas ko ngayon ang sugar count ko. Sinisi pa yung chemistry ng dugo niya. Ang akin ho kasing pituitary gland. Kaya ako nagkaganyan. Kasi ho, sabi ni Freud, nung bata ako, ginanito ako, kaya ako ganito ngayon. O sige, sisihin si Freud, sisihin ang mga nagparusa sa inyo ng mga maliliit pa kayo, sisihin ang inyong spleen, ang inyong pancreas, sisihin lahat. Pero hindi yan ang sinasabi ng Diyos. Hindi yan ang sinasabi ng Bible. Pag meron tayong mga kamalian, dapat nating sisihin ang ating sarili. Dapat natin tanggapin ang ating mga kamalian, pagsisihan at ihingi ito ng tawad. At kung kasalanan ng dahilan, kaya merong pahirap sa ating buhay, oras na tayo nagsisi na at nagbalik loob na sa Diyos, di mawawala na yung pahirap na yun. Kaya mahalaga po to reflect siya sa atin ang sarili. Pangalawang pwedeng gawin ng anak ng Diyos, kung meron pong patuloy na mga hirap sa buhay, is to draw strength from God. To draw strength from prayer, from the brethren, from the church. Meron po lagi na merong kapatid na malakas. At meron naman mahina. Alam niyo bang dahilan kung bakit mahalaga ang church? Bakit mahalaga ang church? Bakit mahalaga ang fellowship? Bakit mahalaga yung membership? Yung committed membership? Dahil ang church, kompleto ng gifts from the Holy Spirit. Yung weakness ko, strength ng iba. Na pag ako'y nakikipag-associate sa kanila, pinapayagan kong maglingkod sila sa akin. Yung weakness ko, na-strengthen. Tapos yung strength ko, weakness ng iba. Kaya dapat ako mag-serve. Because when I serve, weak people are being strengthened. Sa church po, hindi sapat na kayo na paglilingkuran, na aawitan, na pagsasabihan, na ipapanalangin. Puro na lang kayo recipient. Kailangan tayo na may nakakapanalangin sa iba, nakakapagturo, nakakatulong, nakakaakay para give and take. It is the only way to live. Kahit sa buhay, kung inhale kayo ng inhale, subukan nyo nga exercise tayo. Inhale. Wala mag-exhale ha. Inhale pa. Inhale. Sasabog kayo. Ganon din mo ka-exhale. Exhale. Exhale. O, liliit kayong ganon hanggang mamatay tayo. Spiritually speaking, may mga taong ganon, tanggap lang ng tanggap. Walang nangyayari, sumasabog sila. Meron din naman, bigay lang ng bigay, ayaw tumanggap. So, wala rin nangyayari. Dapat give and take. Inhale, exhale. Ang lagi nating sinasabi sa church, eto ang strength ko. Eto ang ibinigay sa akin ni Lord. Paano ko ba ito isusuko sa church, sa kapatiran, para magamit ng lahat? At eto naman yung needs ko. Nasaan yung mga strength nyo? I-minister nyo sa akin. That's why the church is important. So you draw strength from God and from His body, the church. Mahalaga yon sa moments of our weaknesses, meron laging strong. Alam nyo, hindi naman lagi ang tao spiritually strong eh. Dumadating yung mga moment na nangihina, nadi-discourage, pero dahil yung iba naglalagablab yung apoy nila, naiinitan ka rin. Sa mga panahon na ikaw ay medyo parang malapit ng lumamig-lamig ng konti. Kung wala kayong kasama na mga maiinit sa Panginoon, tas ang kasama nyo pa mga taga-sanglibutan na lagi kayong hihilahin pababa, ano mangyayari sa ating spiritual life? Kaya duty din naman nating mga mainit na mainit sa Panginoon na tulungan yung mga hindi ganon kainit, hindi ganon kaganado, hindi ganon kataas ang spiritualidad, hindi i-condemn sila, i-judge sila, hindi ganon. Tulungan. Nagkakatulungan. Importante. Kaya mahalaga po sa church yung mga bagong members eh. Kasi kadalasan yung mga bagong members ang punong-puno ng bright ideas, ng idealism, ng mga pananampalataya at paniniwala that they can change the world. Pag matagal ang member ng church, pag meron ng may good ideas, hindi mag-work dito. Pagka gano'n na ang attitude nyo, ay matanda na kayo dyan. Kailangan ng bagong hangin, ng bagong sigla. Kailangan natin ng strength na ibinibigay ni Lord, lalong-lalo sa mga bagong mananampalataya. Kaya yung church na walang evangelism, walang salvation projects, yung church na yon nagsusuicide.
Because the new blood, the new lifeline, the new fresh air is received by the church through new members, not through the old. Kadalasan yung mga old, yan yung mga matitikas na mga ulo, may mga set systems na yan and mind na ayaw na nilang baguhin, kaya tuloy hindi na sila nakaka-adjust sa mga kailangang pagbabago. It is a great blessing when the church is a soul winner because new souls breathe fresh wind into the church. Importante. So draw strength from the church. Ngayon, meron po akong isang naisipayo. Kung gusto niyo na makadraw ng strength from the church, habang strong pa kayo, mag-participate na kayo. Hindi yung kailan kayo lupay-pay, pagod, marami ng mga kahinaan, at saka na lang kayo lalapit. Although that is still good. Pero mabuti rin yung nakadevelop na kayo ng relationship sa mga tao sa church, na nakadevelop na kayo ng mga magagandang pakikitungo, nung bago pa man lang kayo mangailangan. Hindi yung darating kayo, eto talaga wala na kayong gagawin, kundi help me, teach me, give me. Although that is still alright. Kaya meron pong church. Pero para sa inyong ikapapanatag ng sariling kalooban, makipagmabutihan na sa church bago pa kayo mangailangan. Develop friendships. Develop lifelong relationships. Have a ministry, an area of service wherein you grow in friendship. Bakit ba gusto nila na nagsaserve tayo? Kailangan ba niya yun? Hindi naman dahil siya naman ang Diyos. Hindi naman talaga siya nangangailangan ng paglilingkod natin. Pero pag naglilingkod tayo, nakaka-develop po tayo ng friendships with those who are also serving. And there are times in our lives when these friendships are the only things that remain and the only things that count. Kaya mahalaga makadevelop po tayo ng ganon na pakikipagmabutihan sa ibang members ng church. What else can be done in times of hardships? Be firm. We should be firm. Always striving to keep good witness and testimony. Na sinasabi natin, lilipas din ito. Matatapos din ito, kailangan makadagdag ako sa kaluwalhatian ng Diyos, kailangan na makatulong ako sa pagtataas ng pangalan ng church. At hindi naman yung dumaan lang ako sa konting problema at konting ganito ay nawasak na ang buong testimony ko. Kailangan merong strength. Especially in resisting evil. And evil options, evil relief, evil solutions. 1 Peter 5:9, resist him. Standing firm in the faith, because you know that your brothers throughout the world are undergoing the same kind of sufferings. Ang mga pagdurusa po natin nararamdaman din ng iba. Hindi unique to us. Hindi lang tayo, hindi tayo ang pioneer, hindi tayo nag-iisa. So, resist the work of the devil. And stand firm. Anong sabi sa Bible? Resist the devil and he will flee from you. The only way to make the devil go away is to resist him. Tanggihan. At wala siyang choice kundi umalis. What else can be done in times of difficulties? Focus on Jesus. Wala siguro kayong mapupuntahang hirap at maiimbentong hirap na higit sa hirap na dinanas ng Panginoon. Pati nga yung mga nagre-reklamo ko minsan sa ministry, I ask them, have you served to the point of bleeding? Kasi kung hindi pa, hindi ka pa hero. O ngayon, sabi mo, nag-bleed na nga ako, natusok akong tamtax nung ginagawa ko yung bulletin board. What I mean is bleeding to death. Tulad ni Lord, He bled to death. Pagka naisip natin yung paghihirap ni Jesus, na siya nga walang kasalanan, naghihirap para sa atin. Tayo pa ba na may kasalanan na naghihirap ang nagtataka kung ba tayo naghihirap? Iyon nga walang kasalanan, naghihirap eh. Yung pa bang may kasalanan? At talaga namang may kasalanan tayo. Because the Bible says, no one is righteous, not even one. All have sinned and fall short of the glory of God. So pag may hirap na naranasan tayo, hindi kayo nagtatanong na, why God? Why, oh why? Dahil baka sagutin ka, why not? Talaga, and why not? Bakit? Perfect ka ba? Sinless ka ba? Para ka magtanong na ba't ka nagkakaroon ng hirap sa buhay? Pag nagkakaroon po tayo ng hirap sa buhay, dapat natin nasasabi, dapat lang. Kasi makasalanan naman talaga ako. Ang nagtatanong tayo ng why, pag may dumadating na saya,
Pag may dumadating na kayamanan, na blessing, doon ka sabing, Lord, why, oh why? I don't deserve this. Dapat doon nakalagay ang ating mga tanong. But when there is difficulty, you focus on Jesus. Imagine natin ang mga 6-inch nails na inilulubog sa kanyang laman at buto. Pag inimagine natin yung koronang tinik na ipinatong sa kanyang ulo. Yung paghataw sa kanya. Alam niyo ba yung panghampas ng mga Hudyo? Yung panghampas ng mga Roman soldiers. Parang mga tali na yung dulo merong metal na nakakabit o mga sharp objects na pagka inihampas sa'yo at bumalot sa'yo ng konti, lumulubog sa laman. Pag hinila, nalalaslas ang yung laman. And the Lord received how many lashes? Halos nagkalaslas-laslas ang lahat ng tissues niya. He was bleeding all over. Kung nag-iisip ka na sobra ka ng kawawa, sobra ka ng api, focus on Jesus. And suddenly, your self-pity will evaporate into thin air because you realize that there's no suffering that you can go through that Jesus has not gone through, and much more. Hebrews 12, verse 2. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who, for the joy set before him, endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Pag tayo pinanghihinaan ng loob, pag gusto na nating magduda at magtanong, pag ang ating pananampalataya nanghihina dahil sa ating mga hirap na tinatamasa, focus on Jesus, who has shown us the way. Ipinakita niya ang daan. Na habang siya ipinapako, siya nananalangin, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa mga nagpapahirap sa kanya. At hindi niya ipinapanalangin na sana'y matumba sila o mamatay. Sabi niya, Father, forgive them, for they know not what they do. Kaya ang sinabi dito, focus on Jesus. Pag nahihirapan tayo kasi kung kani-kanina tayo nagfo-focus, bakit yung kapatid ko mas maluwag sa buhay, mas masama kaysa sa akin? Bakit yung ganitong tao, hindi naman siya naghirap mabuti, siya itong maginhawa? Bakit si ganon, ganyan? Kung kani-kanina tayo nagfo-focus, napupuno tuloy tayo ng bitterness, ng envy, ng jealousy, and sometimes self-righteousness. But the Bible says, focus on Jesus. And suddenly, all our pains will be put in its correct perspective. Makikita natin, hindi naman pala talaga sobrang paghihirap ko. Hindi tulad ni Jesus. What else can we do as children of God when difficulties come? Remember, this too will pass. Will you say that? Yan. Lilipas din. Wala namang hindi lumilipas. Pag-ibig nga, lumilipas kumisan eh. Samantalang kung ikay marubdob na umiibig, talagang ipapangako mo ang buwan, ang langit, pati ang planetang Saturn. Pero yung pala, ilang araw lang lumipas din. Lagnat nga, lumilipas din. Lahat ay lumilipas. Pati hirap na ating tinatamasa ay lilipas din. 2 Corinthians 4:16-17. Therefore, we do not lose heart. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. Ano yung tinawag na light and momentary troubles? Grabe na ang persecution eh. Pero ang tinawag pa rin, light and momentary troubles. Light. Why light? Compared to what Jesus went through. And why momentary? So sabi mo, 7 taon na ako naghihirap, 10 taon na. Why momentary? Bakit panandalian? Panandalian compared to eternity. Kasi mahirapan ka man ng 50 years. Ang 50 years ay isa lang tuldok sa isang walang katapusang linya ng walang hanggan. That's why when viewed from the perspective of eternity, it's still momentary. Kaya lang humahaba kasi nalilimutan natin may eternity. So natin, naghihintay na ako ng 7 taon sa sagot ng prayer ko. 10 taon na ako nahihirapan. 30 years na. Pero hindi naman 30 zillion years eh. 30 years pa lang.
In other words, pag maliit ang ating paningin, lumalaki ang maliit. Kaya kailangan malaki yung paningin mo para lumiliit yung naglalaki-lakihan. When you look at eternity, 30 years, 50 years will just be momentary. Pero pag wala po tayong inaasahang eternity, yung maliliit lumalaki. As we always say, in the absence of big things, small things become big to small minds. Kaya kailangan merong malalaking bagay na pumupuno sa ating isip sapagkat kung wala, ang maliliit ay lalaki. Ano po ba ang inyong mga difficulties ngayon? Meron ba? Are we struggling to make both ends meet? Are we struggling to make a name for ourselves? Or is somebody always taking what we think is rightfully ours? Tayo ba'y naagawan ng karapatan? Naagawan ng pag-ibig? Naagawan ng bahay? Tayo ba'y may mga kasakitan ng ating mga katawan ngayon na dinaranas, mga hirap sa buhay, mga hirap ng loob? Tayo ba'y may mga pag-ibig na hindi maibulalas? May mga naiisipan na daramang hindi mabigyang daan. Ano bang ating mga paghihirap? Tayo ba'y timping-timpi? Tayo ba ay lagi na lang naka-budget? O tayo ba'y maraming pera pero lagi na lang inuutang-utangan at lagi na lang tayong hinahabol-habol ng mga nangihingi? Ano bang difficulties natin? Tayo manalangin, tayo yumuko sa Panginoon. Alam niyo kung ba't kayo narito ngayon? Sapagkat nais, alisin ng Diyos ang inyong mga kabigatan. Sabi niya, "Come to me all of you who are tired and heavy laden, and I'll give you rest." Meron bang nangaagaw ng inyong posisyon? May umaagaw ba ng inyong karangalan? Meron bang threat sa inyong career? Meron bang nananakot sa inyo? Ano nga ba ang mga dala nating kabigatan sa buhay? Lahat ng yan, alam ng Panginoon. At lahat ng yan, kaya ni Kristo. Ano ang ating dapat gawin? Siya sa atin ang sarili. Humingi ng tawad. Kung di naman tayo ang may kasalanan, tayo'y magpatawad. Humuhad ang kapangyarihan sa Panginoon. Harapin ang dapat harapin. Ipaubaya sa Diyos. Gawin ang mabuti. At manalig ng Panginoon ay may katarungan. Sa nangangailangan ng patawad, siya'y mapagpatawad. Sa nangangailangan ng katarungan, may katarungan siya. May magagawa ang Diyos. Siya ang tunay na may magagawa. Kung sino man ngayon ang may mga dalahin sa buhay na nahihirapang lubha kayo, lumapit sa Panginoon. It is your day of liberation from such burdens. Sabi niya, "Come to me all of you who are tired and heavy laden. I'll give you rest." Gusto ng Diyos tayo magpahinga. Maaaring ang kapahingahan ay magbago tayo ng pananaw na yung dati nating hinahabol ay huwag na nating habulin. Mapapahinga tayo nun. Na yung mga inaagaw sa atin na ibigay na natin ang kusa, kanila na, mapapahinga tayo. Na yung ating mga hinihintay at inip na tayo, ipasa Diyos na lang natin at gumawa tayo ng ibang bagay nang hindi tayo lubos mainip. Mapapahinga tayo. Ang ating lupang katawan ay maaari nating ihingi ng kagalingan. O kundi man, ay maaari tayong humingi ng lakas na harapin ang mga hirap na ating binabata. Ano man ang ating sitwasyon, si Jesus pa rin ang kasagutan. Panginoon naming Diyos, Panginoong Jesus, kayo na nagkatawang tao, nabuhay dito sa mundong ibabaw, dumanas ng ibayong hirap at sakit. Kayo'y lubos na nakakakilala sa amin. Kayo'y nagkatawang tao upang lubos na maunawaan ang aming kalagayan. Kayo'y naging isa tulad namin at nakiisa sa amin. Subalit kayo'y Diyos din, na natiling Diyos. Kung sa gayon, ang pagkakilala niyo sa amin ay hindi lang natatapos sa pagkahabag, kundi may kapangyarihan kayo para itulong. May kapangyarihan kayong patuloy niyong ibinibigay. Ano man ang kabigatan ng mga kapatiran, magaan man o napakabigat, iba't ibang antas ng hirap, kayo pa rin ang aming nilalapitan. Kayo pa rin, Panginoon, ang aming hinihingan ng tulong. Hindi man dapat kaming tumanggap ng iyong tulong.
Kami naglalakas loob lumapit sa trono ng iyong biyaya sapagkat kayo'y maibigin at kami inyong inaanyayahan at kayo'y mapagpatawad. Kayo'y mapagbigay at makapangyarihan. Lumalapit kami ngayon, Panginoon, nagpapahipo sa inyo. Hanguin niyo nga mga kapatid na ito sa iba't ibang anyo ng hirap ng loob, hirap ng isip at hirap ng katawan. At bigyan mo kami ng kapangyarihan na harapin ng lahat ng ito kung sa iyong kapangyarihan at karunungan ay marapat pa namin itong maranasan. Tinatanggap namin. Ngunit humihingi kami ng kalakasan mula sa inyo. Sa mga kapatid naman, Panginoon, na natutunan na ang dapat matutunan, hinihiling namin na hanguin mo na sa mga hirap na kinalagyan namin dahil sa aming mga sariling kamalian o sa kamalian ng mga kapwa namin. Mga kapatid, habang ang lahat ay nakayuko sa presensya ng Diyos, nais kong ipanalangin ang mga kasama natin ngayong magsasabing, merong kayong napakabigat na dalahin at kailangan niya ng himala ng Diyos. Kailangan niya ng kapangyarihan niya. Kailangan niya ng tulong niya. Siya ang nagsasabi, come to me, all of you who are tired and heavy laden. I will give you rest. Sa mga nangangailangan at humihingi ng kapahingahan na yan, kayo tumindig at tayo mananalangin, hihingi natin ang habag ng Diyos. Ang kanyang kapangyarihang ibinibigay niya sa bawat nananampalataya. Panginoon, narito po yung mga anak. Lumalapit, kumikilala. Wala naman kaming kinikilala ng ibang Diyos kundi kayo. Wala kaming ibang gustong lapitan kundi kayo. Di man dapat at wala man kaming patago. Kami naglalakas loob na humingi. Sabi niyo, Lord, ask and you will receive. Seek and you will find. Knock and the door will be opened. Ganyan, Panginoon, ang aming binabaon na paglapit sa inyo, ang inyong mga sariling salita at pangako. At kami nangangahas na kumatok sa inyong pintuan at nananalig na kami hindi ninyo tatalikdan. Hindi nyo tatanggihan sapagkat kayo'y umiibig ng ganap sa amin. At kayo na mismo ang nagbigay ng ganitong paanyaya. Panginoon, tingnan nyo ang inyong mga anak. Masdan nyo ang bawat isa. Kayong nakasisiyasat at nakababatid ng lihim ng bawat puso. Kayong nakakarinig sa mga hikbi na tanging kayo lang ang nakakasaksi. Kayo, Panginoon, na nakakadama ng bawat hapdi na nararanasan ng bawat isa sa amin. Kayo na nakalulusong sa lalim ng aming pagkatao. Kayo lang ang nilalapitan namin. Kayo na lumikha sa amin. Kayo na lumikha sa langit at lupa. Lubos na makapangyarihan upang kami itulungan. Kami, Panginoon, ay lumalapit. At narito yung mga anak. Dampian nyo ng inyong mapagpalang kamay. Pagliwanagin nyo ang inyong mukha sa inyong mga anak, Panginoon, at kahabagan ang mga anak mo ito. At nawain yung lingapin at ayon sa iyong mga pangako, ayon sa iyong pag-ibig, katagpuin mo mga pangangailangan. Bigyan mo, Panginoon, ng kagalingan. Bigyan nyo ng mga pangangailangan. At Panginoon, patuloy na bigyan ninyo ng kaliwanagan. Nilalapit ko ang bawat ng isa sa iyo na ipinagkatiwala mo sa iglesyang ito, Panginoon. Kupkupin niyo po. Kami na paaampon sa inyo. Kami na pakukup sa inyo, Panginoon. Hindi namin kaya ang mga bagay na ito. At lalo namang ayaw namin ipagpaubaya sa ibang mga kapangyarihan, kundi sa inyo lamang. Nananalig kami sa iyo, Panginoong Yesus. Let blessings flow from your heart to the hearts of the people who declare their need for you. Answer the needs of your people, O God. Work powerfully from heaven, and may your will in heaven be done on earth. May you lift people up. At ang dinadalangin namin, Panginoon, sa pagbibigay mo ng kaginhawahan sa amin, kami man magbigay ng kaginhawahan sa iba. Tinatanggap namin ng iyong paghipo, ang iyong visitation, ang iyong deliverance, O God, maker of heaven and earth. We lift up our hands to you. We open our hearts to you. And like empty bowls, we ask you, fill us with your fullness. Fill our empty cups with your blessings. At nawa, Panginoon, mag-umapaw ito. Mapalitan ng kagalakan ng aming mga kalungkutan. Mapalitan ng lakas ng mga kahinaan.
at ang lahat ng kulang sa amin ay mapuno, umapaw, at makarating pa sa aming mga kapwa. Pinupuri namin kayo at kami nananampalataya. We declare, O God,